Naniniwala ang ilang senador na dapat pang pag-aralan ang posibleng epekto ng PAC Silica sa bansa bukod pa sa maibibigay nitong job opportunities sa mamamayan. Yan ang tinutukan ni Patrick Gupo. Tinalakay na sa Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ang mga posibleng epekto sa kapaligiran, mga likas yaman at mga komunidad ng PAC Silica Initiative, kasabay ng pagbusisi sa mga legal at regulatory safeguards para sa proyekto. Personal namang sinuportahan ni Senate President Win Gatchalian ang PAC Silica. Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito. Ayon kay Gatchalian, malaki ang potensyal ng proyekto na makalikha ng mga trabaho, makahikayat ng investments at makatulong sa pagbabago ng industriya ng bansa. Pero giit niya, may mga conditions at caveats ang kanyang suporta. Kabilang dito ang pagsunod sa Philippine at local laws, pagtiyak sa sapat na supply ng tubig at enerhiya at pagprotekta sa mga magsasaka at indigenous peoples mula sa posibleng displacement. Samantala, nanawagan naman si Senator Raffy Tulfo na masusing pag-aaral sa posibleng environmental at social impact ng proyekto. Sa pagdinig, nilinaw din ng Department of Trade and Industry Board of Investments na hiwalay o magkaiba ang PAC Silica Partnership at ang planong AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City sa Tarlac. Anila, ang PAC Silica ay isang non-binding declaration of shared principles sa pagitan ng 24 countries and economies. It is dedicated to advanced manufacturing. In particular ito yung mga equipment and components that go into an AI data center. Hindi ito about data center. It is about manufacturing the components that go into an AI data center as well as the mga electronic equipment na magiging AI-enabled. Ayon sa BOI, palalakasin ang industrial capacity at makakadagdag ng value sa mga likas yamang ina-export bilang raw materials ang pakikilahok ng Pilipinas sa PAC Silica. Sa atin yung binanggit kanina ni Senate President, ang objective talaga natin is, number one, to really move from a predominantly labor and services-driven economy to one that is technology-driven. Samantala, inaasahang magdadala ng malaking investment at job opportunities ang Clark Advanced Manufacturing Park, isa sa mga proyektong niuugnay sa PAC Silica Partnership. Target nito ang 130,000 to 190,000 direct jobs kasama ang mga highly skilled positions sa AI, semiconductors, electronics, research at advanced manufacturing. Tinatayang nasa 500,000 hanggang 800,000 indirect and induced jobs at nasa 50,000 construction jobs sa development at build-out phase. Ang initial investment target na $10 billion ay posibleng umabot sa $40 to $70 billion sa full build-out. Idinatali ni Capas Tarlac Mayor Rosler Rodriguez ang kanilang hininging meaningful public consultation matapos niyang sabing hindi umano malinaw sa LGU ang agenda ng meeting noong June 22. Pero sa kabila ng kanilang mga pangamba, sinabi ni Capas Tarlac Mayor na may nakita siyang positibong development matapos ang Senate hearing. Ayon sa Mayor, napanatag ang kanilang loob matapos tiyakin sa pagdinig na hindi na mapapabayaan ang mga residenteng posibleng maapektuhan ng proyekto. Ayon sa BCDA, nakatakdang magdaos ng stakeholder consultation meeting sa August 19. Patrick Gupo, IBC News.